Good morning! Cheers! Charot. Kape. Pag-usapan natin ngayon yung mga strategy. Nagloko yung asawa mo, hindi ikaw. Ganito kasi guys. Kung sa Pilipinas, di ba? Kaya nga yung iba naghanap ng foreigner kasi sasabihin, ayaw ko na ng Pinoy kasi manloloko. Yan, babaero, ganyan. Pero sa totoo lang guys, mas masakit or mas mahirap pag yung napangasawa mo babaerong foreigner or kahit anong panlulokong gagawin niya sa'yo. At sad to say, marami din naman dito. Hindi kasi lang yan nasa Pinoy, hindi yan kumbaga nasa tao yan. So pag natsambahan mo na manluloko yung mapangasawa mo, lalo na yung mga babaero. Kasi di ba issue talaga sa atin yan, yung marami silang babae, gano'n. Sino ba naman may gusto? Pero, sometimes hindi mo na maiwasan kasi yung iba, okay pag bago pa lang. Tapos, pag andun ka pa sa Pinas, tas dadalhin ka dito. Tapos, pagdating mo dito, doon mo pa malalaman na manluloko pala or babaero pala. Or, yung iba naman, malalaman na ganun yung asawa nila pag ilang years na sila nagsama, tapos nag-iba na yung hugis ng katawan nila, naghanap na din ng mas maganda yung foreigner. May mga ganong senaryo din. Hindi lang yan nasa atin, hindi lang yan nasa Pinoy, yung mga babae. Uso din yan dito. Yung mas malala pa guys, dito, pag ayaw na talaga sa'yo ng lalaki, madali kang iwanan. Talagang official na iwanan ka, divorce agad. Sa atin, di ba, hihiwalayan ka, tas walang annulment, di ba? So, ayun, dito mas madali kang, pag once na umayaw na sa'yo yung lalaki, minsan sa atin, andyan pa yung parents natin or parents niya, i-convince kayo na magbalikan kayo kasi may anak kayo. Dapat hindi kayo hihiwalay. Dito hindi uso yan. Pag ayaw na, wala na, boom. Wala na din yung ilang buwan lang, wala nang visa yung kasal nyo kasi madi-divorce na kayo. So ayun, what is the way out na mas hindi, lahat naman, kahit pa yan, sobrang stressful talaga yung pagdadaanan mo pag napunta ka sa ganyang sitwasyon. Pero mapapadali kasi yan guys kung pag natuto kang maging independent. Yan lang yun. Huwag mong masyadong hindi porket sabihin na natin mabait asawa mo sa una, tapos biglang, paano pag biglang nagloko? O diba? Kasi usually yan yung nagiging problema ng mga Pinay dito. Yung madalas kasi pag stay at home yung nanay. So walang pera, 'di ba? Umaasa doon sa sahod ng asawa. Syempre yung asawa yung bumubuhay. Tapos biglang nagloko yung asawa. Tapos sila wala man lang naitabi na pera para sa sarili nila. So mas lumalaki yung problema nila. Kasi hindi sila handa. Tapos di sila marunong mag-drive o nakakadagdag stress. So kung kahit okay yung relasyon nyo, kung paghahandaan mo yung mga worst na case scenario, kumbaga, hindi natin masabi yung panahon. Pag dumating ng panahon na yan, kung pinaghandaan mo yan, mas lalo na yung may nakikita ka ng mga sign na, kasi, di ba, syempre, papalampasin natin, isa, dalawa, okay lang. Pero pag yung lagi-lagi na lang, depende kasi yan depende sa case to case basis yan. Kung yung sinabi mong panloloko yung may nakita ka lang sa chat, maaring palampasin mo, tapos ito may iba pumupunta pa ng Pinas yung Amerika o yung asawa nila, tapos makikipagkita ng ibang Pilipina doon. Yun yung mas malala. Kasi for me talagang kahit yung
may naano ako, nagtatanong, sabi niya, yung ano ba, yung yung chat lang, hindi siya, ano, yung parang nag-flirt ka lang, tapos hindi sinabi ng asawa mo, cheating ba yun? For me, oo. As much as, ano, yung parang reply na siya, tapos hindi, ano, yung sinasabi niya na, hindi niya sinasabi, yung parang tinatago niya sa'yo. For me, sa akin, yun na yung, ano kumbaga, ticket na yan, papunta na yan sa pagloloko. So, pag may mga ganyan na, dapat, ano, hindi nyo hinahayaan, or i-confront nyo. Or maari, yung iba, yung ginagawa nila, pag ganyan na may mga sign na mga ganyan, doon na naghahanda na sila ng ano nila, kung ano yung gagawin nila palabas sa relasyon. Kasi hindi hindi pwede masabi. Yung iba nga, oo, mag-ano pa sila ng counselor, ganyan, magdadaan pa kayo sa mga ganon, kasi baka naman maggagawan pa ng paraan, di ba? Kaso, pag ayaw na talaga, yan, nagluluko na, wala na. So yung iba, yung ginagawa na lang nila, naghahanda na lang sila, paano sila mag-i-exit sa relasyon nang hindi sila naagrabyado masyado, yung hindi sila nagiging kawawa. Yan kasi talaga yung dapat nyong gawin, yung anuhin nyo na lang, yung tanggapin nyo na lang na ito, iwanan na ako. So, maghanda ka, kung di ka pa marunong mag-drive, simulan mo na, tabi-tabi ka na ng pera. Kasi, kahit sabihin pa, may shelter dito, yung mga pinupuntahan ng mga na-abuse na babae. Iba pa rin kasi kung paglabas mo, independent ka, makakatayo ka sa sarili mong pa, pag-exit mo sa relasyon nyo. So, yun yung ayun yung maganda, kung handa ka talaga. Sasabihin naman ng iba, bakit mo paghahanda yung paghihiwalayin nyo? Yung sinasabi ko lang guys, kung may mga nakikita kang sign na yung asawa mo may chance magloko, wag mong ipagpawalang bahala. Yan, tama. Wag mong ipagpawalang bahala. Yung sign, hindi mo dapat ini-ignore. Yun yung mga red flag. Kasi, at the end of the day, ikaw yung mahihirapan. Yan. Lalo na kung may anak kayo. Kasi dito sa Amerika, hindi magwo-work yung hindi magwo-work yung work out yung relasyon. Tapos ikaw lang yung may gusto kasi parang baka magulat ka na lang, may notice na dyan, iiwanan ka na ng asawa mo. Divorce paper na pala. So, di ba? Kasi ganun dito kadali yung iwanan ka. Hindi gaya sa atin na Sa atin, mahirap maghiwalay. Pag may asawa na, di ba, may kabit na siya, mag-asawa pa rin kayo. Dito, hindi ganun. Madali ditong madali ka talaga niyang ma-let go. So, kung nakikita mo na yung mga sign na ganyan, huwag mong i-ignore. Kasi, kawawa ka. Lalo na kung may anak ka. So, yung planuhin mo na lang, yung paano mapapadali yung pag-exit mo sa buhay at sa bahay niya, ganun. Or siya yung palayasin mo, pwede rin. Pero hindi rin basta-basta kasi pag sa kanya yung bahay, hindi mo siya pwedeng paalisin. So, hindi rin kasi dito automatic gaya sa atin. No, pag nag-asawa kayo, parang joint account na kayo sa lahat. Dito hindi. Depende pa yan. Sa'yo yung bahay kung sa'yo nakapangalan. At depende sa state dito. May mga state na sabihin mag-separate muna kayo ng 6 months, ganun mag-aantay kayo. Pero yan ata yung pinaka-maximum dito. Tas yung iba dito sasama pa sa bahay. Gugulat na lang, hihiwalayan na sila. May re-receive na silang papel na ayun na, nakikipaghiwalay yung asawa. So depende sa sa batas ng bawat state. So di ko alam kung anong batas dito sa Washington, charot. Kung ganun ba. Pero in most cases, guys, madali ka talagang may iwanan ng asawa mo. Hindi, hindi magaya sa atin na Kaya, wag niyong antayin. Wag niyo talagang antayin na sabihin, ay, baka naligaw lang ng landas, babalik to. Hindi usog ganun. Pag nagloko na yan, nagluloko na talaga yan.
okay lang naman minsan sabi, bigyan mo ng chance. Lalo na kung hindi ka pa handa. Yan lang guys. Mga preparation. Charot. Hindi naman masama din kasi kung i-secure natin yung sarili natin. Kasi wala talagang forever. Charot. Kailangan Girl Scout tayo. Handa tayo sa mga bagay-bagay. Para hindi tayo maging kawawa. Kasi alam nyo na, dito malayo tayo sa Pilipinas. So, hindi tayo basta-basta makakauwi sa bahay ni nanay, ganon. Sa atin, di ba, ganon lang. Pag nag-aaway kayo ng asawa mo, uuwi ka lang sa inyo. Tapos na. Yan, susunduin ka dun. Dito walang ganon. So, alam ko yung iba may mga kaibigan, pero syempre, hindi natin pwedeng iasa yung, kumbaga, future natin sa mga kaibigan. Yan. Naman mga pero hindi ka naman unlimited forever. Parang din naman forever mag-stick ka sa kaibigan mo. So, kailangan, importante pa rin yung ikaw yung mismo, yung nag-secure sa sarili mo. Kasi, yung mga kaibigan dito, may mga problema din yan sila. Tsaka, mahal yung living expenses talaga dito. So, hindi maganda na iaasa natin sa iba yung natin. Yung kahit basic needs man lang. Pwede makituloy ka siguro sa kaibigan mo, tapos maghanap ka ng trabaho. Yan. Basta iba pa rin kung mag-i-exit ka na independent. O diba para wala kang sakit sa ulo, hindi yung problemahin yung saan ka matutulog mamaya. Ganun. Kasi hindi talaga siya maiwasan guys. Pag babaero yung asawa mo, tapos nakita mo na yung sign, huwag ka na planuhin mo na yung paglabas mo. Boom. Tapos. Yun lang. So, anyway guys, nagtatrabaho muna ako. Kasi, hindi ko plano yung pag-exit ko, pero kailangan ko magtrabaho. Ayan. May mga nag-aantay akong gawain, kaya, see you on my next one.